I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Tingnan nyo ito mga bes. Ang sinabi po ng yung presidente ng Channel 5, no? Si Mr. Pangilinan. Mayroon po siyang panawagan or sinabi sa ating mga kababayan, siyempre sa ating mahal na Pangulo, na talagang nakikita niya yung hard work ng ating mahal na Pangulo sa totoo lang. Alam niyo, mga kababayan, sa panahon ni PBBM, si PBBM lang na talagang sinusuportahan ng mga icon na ito. Totoo yun, yung mga bilyonaryong mga icon tulad ni Mr. Pangilinan, ni Go Kung Wei, si Ayala Sobel. Suportado nila si PBBM sa totoo lang mga bes. Kasi alam na alam nila ang kanyang pamumuno. Napakaganda. No? At hindi niya nakakalimutan itong mga icon na ito mga bes. Kasi sabi nga nung isang icon matagal ng panahon, kay PBBM lang daw sila umaattend ng SONA. Kasi ini-invite sila ng Pangulo. Kaya suportado nila si PBBM guys, sa totoo lang. So, but anyway, shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Oo, at saka, malaki din ang naitulong itong mga icon na ito, sa totoo lang. No, I know, Mr. Pangilinan, hindi naman maka-Marcos yan Pero tingnan nyo naman, ang kanyang suporta sa Pangulo. Dahil nakikita niya kasi kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. At alam po rin nila ito, tahimik, hindi pala away. Ito yung sinabi niya po, Tipic Investments Corporation, MPIC Chairman Manny B. Pangilinan appealed for unity as political tension continue to rise, saying business leaders want stability and continuity. O, di ba? Totoo yun. Kasi itong side ni Sara Duterte, grabe. Ang gulo-gulo nila. Sa totoo lang. Napakagulo nila. Oo. Nakaka-embier na yung ginagawa nila. Imbis tumulong talaga sa Pangulo, wala puro paninira, wala na lang bukang bibig kundi paninira. Bawat preskon, puro paninira ang ginagawa against sa Pangulo, against sa pamahalaan. Yan si Sara. Tapos gusto niyo magiging leader, ewan ko lang sa inyo. Baka mas malala pa kaysa sa ama niya. Ayan, according to report by Bilyonaryo, Pangilinan said, they just want what's best for the country. Adding that this is the time our president deserves our support, and calling on the public to back both the president and First Lady Lisa Marcos. You see? Suportado nila ang Pangulo. Kasi alam nila nakikita nila yung leadership ni PBBM napakaganda. At alam din nila yung ipapalit napaka walang hiya mga bes. Delikado ang Pilipinas. Sa totoo lang ako, ayaw ko ng pro-China. Kaya walang suporta yan galing sa military. Kasi ayaw ng military ang pro-China, no? Mamuno. Ano kayo? Parang ibibinta nyo na ang bansa? Hindi Sino magsasuffer? Ang mamamayang Pilipino. Gusto nyo ba magiging mga gamblord na lahat ng Pilipino? Yung nagtatrabaho dyan sa Pogo? Ngayon, binan na. Kasi malas yan Puro sugal. Yung puro sugal dito, sugal doon, malas yan guys. Totoo yun. Sa isang bansa, malas po yan. Yan mali na yung sinabi ni Mr. Pangilinan guys. The situation report. See? Manny B. Pangilinan calls for unity, says this is the time to support the president. Ang sweet naman yarn. Diba? Thank you sir. Maliwanag na maliwanag mga kababayan, suportado nila ang Pangulo. Ilang mga icon yan, Ayala Sobel, Go Kung Wei, si Mr. Tan, yan, si Mr. Ang, si Mr. Pangilinan. You see, mga kababayan? Ito pa, si Congressman Garin. Nagkataon lang po na may mga umaabuso sa kabaitan ng ating Pangulo. Representative Janet Garin, biniweltahan ang mga kritiko ni Pangulo.
Marcos Jr. Totoo yun, suportado nila ang Pangulo, yung mga ibang sulon. Karamihan sa sulon, sa House of Representatives, suportado nila si PBBM. Kasi nakikita nila yung kanyang galaw, guys. Ito pa. Even, si Arnold Clavio, di ba? Mayroon tayong video dyan. Anong sabi niya? Kung mawawala sa pwesto si Pangulong Marcos, magdiriwang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Sabi sa inyo totoo naman yun. Kaya nga galit na galit sila kay PBBM kasi binangga niya yung mga magnanakaw na yan Di ba? Kaya tama naman sila. Hindi ito hindi maka-Marcos yan. Pero tingnan niyo naman. Ito pa si Attorney Gadon, anong sabi? Meron bang drug addict na napakatalino? Meron bang drug addict na kahit isang oras mo pagsalitaan, walang binabasa? And he can discuss any depth, sabi ganon. Sabi ni Secretary Gadon. Totoo yun. Matalino ang Pangulo, kaya even the President hindi siya papayag na maibigay ang bansa sa pro-China. Hindi talaga papayag yan. Ito pa. Yan, sabi ni Congressman Kung Hon, mambabatas hindi mapigilan na bigyan ng papuri si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan, di ba? Hindi napigilan ni Zambales, Representative Jefferson Kung Hon, na bigyan ng papuri si Pangulong Marcos Jr. dahil sa pagtaas ng trust nito. Di ba? Ayon kay Kung Hon, pinapatunayan lamang na nasabing trust rating na hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ng mga kritiko na tamad ang Pangulo. 'Di ba? Kasi ang nagsabi ng tamad na yan si Montulfo. Tamad daw si PBBM. Hello. Alam nyo naman yan anti-Marcos si Montulfo. Kung anong pinagsasabi. Siguro dahil ano yan, mga anti-Marcos, ganun sila. PBBM remains to be a strong and effective and a compassionate leaders. Ayan sabi sa inyo ito pa, mga... Sure, you've seen the videos posted by former Rep. Saldico. Ano po yung reaction niyo? Alam ko na I think most of us here share the sentiments of the President. Kasi madali lang talaga mag-akusa behind the camera. What's important, if these allegations are really that serious for him, we join the call of the President that he should really come home. Actually, hindi lang Presidente, lahat ng mga nagsasalita na itong mga revelasyon na ito, sinasabi niya, dapat niyang ihain ito sa proper forum. And then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts, so that he can also be given the due process to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Sir, were you ever part of the Quinta-Com? Sorry, hindi ko na po matanda. Quinta, no. I was actually elected as one of the members, but I was also busy with other committee hearings. So unfortunately, I wasn't able to really follow the track of the proceedings. Opo. Pero sir, was there ever an instruction to stop the hearings then? No, I don't know. As far as I know, there was no. Kasi ang alam ko yung development ng Quinta actually came out, as they do the series of committee hearings, based on the inputs and the issues that come out, every committee hearing that they handle. Yes. Yung, even if you weren't active sa hearing, sir, di ba, as a member, if there was an instruction to stop the hearings, you will be notified of that. Of course, because as a member of any committee, anything that has, any decision that the committee needs to undergo should be approved by the entire membership of the committee. Hindi po pwedeng iutos lang ng speaker? Well, hindi naman siya kasi sabi ko nga sa'yo, you don't have control over the testimonies of your witnesses. So pag may nagsabi, halimbawa, sa isang witness, based on the questions asked, tapos I think the public demands and
we see that it's appropriate to continue the proceedings based on testimonies of the witness na wala ka naman talagang control, maski yung chairman, talagang i-continue mo yun. So, may mga independence, sort of autonomy yung bawat committee kung paano nila i-handle at saka yung proceedings based on how these statements of witnesses, especially if it's an investigation, it would depend on how the testimonies and the witnesses will come out with this information. Nyo mga beswa, ang daming tagapagtanggol ng Pangulo. Oh, di ba? Hindi lang yan, marami yan. Di ba? Kaya alam nila itong mga sulons na ito at yung mga ibang tao at maraming tao, nakikita nila ang galaw ng Pangulo kung paano siya magtatrabaho. Di ba? At mabait. Naawa talaga sila sa kanya. Left and right ang paninira. Kaya nakuha niya talaga ang simpatya ng taong bayan. Kaya nga sabi ko mananalo ang successor ng PBBM kasi nadagdagan yung 31 million na boto niya eh. So yun mga bes, ano po ang komento nyo? See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.